Ang pagpapatuloy sa training center, abala si Arin at Yenlang sa pagpopokus para sa mangyayaring labanan nilang dalawa. Winika ni Joyok kay Arin na tulad ng sinabi niya kanina, iwasan nito ang paggamit ng mana hanggat maaari at makipaglaban ito gamit lamang ang kanyang pisikal na kakayahan. Dahil ang espada ay isang divine artifact, hindi niya maaring hugutin ito sa takip dahil maaari siyang makapinsala. Sinabi naman ni Yenlang na wala siyang pakialam kahit hugutin ito ng dalaga. Tugon naman ni Joyok na hindi niya maaaring salagin ito gamit ang kamay, dahil kung gagawin niya ito ay wala siyang pananagutan kung maputulan ito ng kamay. Nagtataka namang tanong ni Joyok kung ano ang ginagawa ni Soyeon sa lugar na iyon. Tugon naman ng dalaga na nais niya lang sanang manood, ngunit sa totoo lamang ay nais niyang makita kung ano ang gagawin ni Yenlang dahil madali lamang siya natalo nito nang nag-sparring sila, at bukod pa dito ay nais niyang malaman kung ano ang diskarteng gagawin ni Arin upang matalo ito. Dahil kahit na lumakas ang dalaga sa tulong ni Joyok at natanggap nito ang divine artifact ay hindi pa rin siya sigurado kung magagawa nitong talunin si Yenlang. Winika naman ni Arin kay Yenlang na makinig na lamang ito sa binata dahil siguradong masasaktan siya kapag hinugot niya ang kanyang espada, ngunit mabilis pa rin sumugod si Yenlang upang atakihin ang dalaga. Mabilis naman naghanda si Arin at hinawakan nito ang kanyang espada. Sa pagtatama ng kanilang sandata at kamao ay isang malakas na hangin ang nabuo na bumalot sa buong training center. Buong lakas na itinulak ni Yenlang ang espada dahilan upang mapaurong ang dalaga, kasabay nito ay agad itong tumalon upang magpakawala ng isang atake gamit ang kanyang tuhod, na mabilis namang naiwasan ni Arin. Matapos nito ay nagpakawala ang dalaga ng isang mana aura na muntikan na tumama kay Yenlang. Sa pagtama nito sa pader ay napatingin ito dahil kung tinamaan siya nito ay siguradong malaki ang matatamo niyang pinsala. Dahil dito ay napagtanto niyang malaki na ang inilakas nito, ngunit mabilis ito tumakbo upang muling sumugod. Naisip niyang hindi niya pa alam ang iba pang kakayahan ng dalaga, subalit hindi siya magpapatalo dito kahit na anuman ang mangyari. Sabay nagpakawala ito ng isang malakas na suntok, dahilan upang mapa-atras si Arin. Naisip ni Yenlang na ilang beses niya na nakitang nakipag-sparring ang dalaga kay Joyok, subalit hindi niya inaasahan na ganito na ito kalakas, at maging ang mga pagkilos nito ay nag-iba nang huli niya itong makita. Dahil abala si Yenlang sa kakaisip ay hindi niya napansin na malapit na pala sa kanya si Arin, dahilan upang muntik na siya tamaan ng pinakawalan nitong atake. Naiwasan man niya ito ay nagtamo pa rin siya ng kaunting sugat na labis niyang ininda. Paasar namang winika ni Arin na masyado yatang bumigat ang paa nito dahil hindi na nito nagawang umiwas. Galit namang winika ni Yenlang sa tingin ba nito ay hinayaan niya lang basta tamaan siya ng bagay na dala niya. Ngunit sa isip-isip nito na sa tuwing umaatake siya ay nahaharangan lamang ng dalaga, dahil may hangganan ang kanyang lakas at kapag nagpatuloy ito ay matatalo lamang siya dito. Kaya't napagpasyahan ni Yenlang na seluhin ang atake nito at saka na lamang siya gagawa ng isang atake. Matapos nito ay mabilis na sumugod si Arin sa dalaga, at sa pagwasiwas nito ng espada ay mabilis rin sumugod si Yenlang, upang seluhin ang pinakawalan nitong pag-atake. Dahil dito ay labis ang gulat ni Arin at hindi niya inaasahan ang ginawa nitong diskarte, kasabay nito ay nagpakawala si Yenlang ng isang malakas na suntok, dahilan sa pagsambulat ng dalaga. Sa pagbagsak nito ay mabilis nitong hinawakan ang kanyang sandata, upang ipagpatuloy ang laban subalit mabilis na silang pinatigil ng ating bida. Agad na winika ng binata na kung sino man ang lubhang nasaktan sa kanila ay maaari na silang magpagamot at saka na lamang niya sasabihin kung ano ang masasabi niya sa naging laban ng dalawa. Ngunit sa isip ng ating bida ay masaya siya dahil malaki ang iniunlad ni Arin matapos nitong makatanggap ng kontrata sa Kutong Lupa, at maging ang mga kakayahan ng dalaga ay napalakas nito sa loob lamang ng mixing oras. Napansin naman ni Joyok na tila ba malaki ang pinsalang natamo ni Yenlang, at agad niya itong tinanong kung ayos lamang ba ito.
tugon naman ng dalaga na ayos lamang siya, ngunit naisip niya na muntikan na siya kanina at mabuti na lamang ay nagawa niyang makalapit kung saang direksyon patungo ang espada. Dahil ang dulo ng espada ang tumatanggap ng pinakamalakas na puwersa kapag iwinasiwas ng ganon, kung tinamaan siya ng buo nito hindi niya na sana iyon naiwasan, ngunit nagawa lamang niya makaiwas dahil sa bahagi ng espada na malapit sa handguard kung saan mas mahina ang puwersa. Nagtataka nitong winika sa sarili na ang dahilan lamang ba ng paglakas ng dalaga ay dahil sa dala nitong divine artifact, dahil dito ay naalala niya ang kanilang divine artifact at naiisip na may pagkakataon kaya siyang gamitin ito sa pakikipaglaban, matapos nito ay winika ng ating bida na sapat na ang nagawa nila ngayon at maaari na silang magpahinga. Ilang araw ang nakalipas na punta si Joyok sa mental realm ng gabay, at winika nito sa binata na alam niya na kung saan eksaktong lugar lalabas ang kalamidad. Nang marinig ito ay agad tinanong ng ating bida kung saan ito mangyayari, winika ng gabay na ang sakuna ay magaganap sa lungsod na tinatawag na Sehong. Nang tanungin ni Joyok kung kailan ito ay sinabi ng gabay na ito ay magaganap sa loob ng 3 linggo. Naalala ng binata na ang isang nakaraang impormasyon na nagsasabi na ang sakuna ay magaganap sa loob ng 3 buwan, kaya't ang bagong impormasyon ay tila ang eksaktong petsa na ito ay mangyayari. Pinag-usapan din nila ang isang nakaraang plano na tapusin ang isang labyrinth ng mabilis hanggat maaari, at nag-aalala ang ating bida sa mga halimaw na maaaring makalabas kapag pumasok na siya sa loob ng labyrinth. Pinaalala naman ng gabay na hindi ba't sinabihan na niya ang binata na magtipon ng isang pangkat, kaya tinanong niya ito kung nakahanap na ba siya ng mga maaaring makatulong sa kanya. Nang winika ito ng gabay ay napaisip ang ating bida sa mga maaari niyang makasama, ngunit pakiramdam niya ay lalong mas magkakagulo kapag pinagsama-sama niya ang mga ito. Naisip ni Joyok at iminungkahi na maglagay sila ng mga contractor sa paligid upang maprotektahan ang lugar, na sinang-ayunan naman ng babae. Ngunit sinabihan niya ang binata na ituon ang kanyang pansin sa pagpatay sa boss ng labyrinth, dahil siya lang ang kailangang gumawa nito. Winika ni Joyok na katulad ng plano ay kailangan lamang niyang suotin ang singsing habang pinapaslang ang boss ng labyrinth, na sinang-ayunan naman ng babae. Pagkatapos nito ay binigyan ng gabay ang binata ng isang disposable teleport crystal na maaari niyang magamit. Ipinaliwanag ng gabay na isang beses lamang niya magagamit ang crystal at kung lalagyan ito ng mana ay agad siyang mapupunta sa lugar na ito. Nagtataka naman tanong ni Joyok na maaari namang tawagin na lang siya nito ng diretso katulad ng palagi niyang ginagawa, tugon ng babae na posible naman iyon, ngunit may limitasyon lamang ang mga nakikita niya mula dito sa loob. Sinabi ng gabay na mas mainam na umalis agad si Joyok pagkatapos nilang matapos ang labyrinth, dahil mayroon siyang plano na subaybayan ang mga kilos ng labyrinth master sa sandaling mangyari ang sakuna. Pagkatapos ay nagpaalam ang dalawa at nagkasundo na magkita muli pagkalipas ng 3 linggo. Habang naglalakad ang ating bida ay pinaplano niya ang kanyang mga susunod na hakbang, at ang una ay kailangan niyang makipag-ugnayan kay Adelia at mag-assign ng mga contractor mula sa pamilya Bentrick. Madali lang naman ang kanyang gagawin kaya't maaari niyang isama ang kanyang mga bagong disciple dahil hindi naman ganun kahirap ang haharapin nilang pagsubok. At dahil magiging weekend na sa loob ng 3 linggo ay nagdesisyon si Joyok na mag-request ng pahintulot upang makalabas ng paaralan. Tumawag siya kay Instructor Lilia para humingi ng permiso. Nang masagot ni Instructor Lilia ang tawag ay sinabi ng binata na ang dahilan ng kanyang pagtawag ay ang kanyang application para sa paglabas ng paaralan. Pagkasagot nito ay agad binungad ni Instructor Lilia na siya ay mayroong malaking problema. Naguguluhang tinanong ni Joyok kung ano iyon. Nag-aalangan si Instructor Lilia sa una pero sa huli ay inamin niyang natanggal siya sa Valhalla. Kalmadong sumagot ang binata at sinabing naiintindihan niya na kung ganun ang nangyari. Nagulat si Instructor Lilia sa reaksyon ni Joyok at nagtanong kung bakit parang wala itong pakialam.
ipinaliwanag ng binata na sa palagay niya ay karapat-dapat naman siyang matanggal. Hindi makapaniwala si Instructor Lilia sa winika ng binata pero ipinagtanggol niya ang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi na kahit mukhang pabaya siya kay Joyok ay maayos naman ang kanyang ginagawa bilang isang instructor. Ang kanyang magandang performance ay palaging mataas ang marka at palagi naman siyang nagpapasa ng mga extrang research paper tungkol sa mga halimaw. Dahil dito ay napaisip ang ating bida na kakaiba ang biglaang pagtanggal sa isang instructor sa gitna ng semester. Hindi ito karaniwang ginagawa lalo't nalalapit na ang bakasyon. Sinabi ni Instructor Lilia na alam niyang biglaan ang pagpapalit ng chairman ng paaralan, subalit hindi niya matanggap na ganun na lamang siyang kabilis tatanggalin. Dahil sa narinig ay nagulat si Joyok na nagpalit na pala ng presidente. Winika ng instructor na ito ay sinikreto sa mga estudyante at sinadyang itinago para walang lumabas na balita. Dahil dito ay napapaisip ang ating bida kung mayroong kaugnayan ang pagtanggal kay Instructor Lilia at ang biglaang pagbabago ng chairman. Dahil sa pagkatanggal ni Instructor Lilia, naisip ni Joyok na mawawalan na siya ng kalayaan sa paggamit ng mga permiso para lumabas ng paaralan, kaya't nagpasya siyang umalis na at pumunta sa opisina ng chairman para alamin kung ano ang nangyari. Habang naglalakad ay nakita niya ang isang mensahe mula kay Yenlang na nagsasabing natanggal din ito sa Valhalla. Nagtataka ang binata at nag-isip kung ano ang koneksyon ng dalawang pangyayari at kung bakit bigla silang parehong natanggal, dahil dito ay kinakailangan niya na talagang makausap ang chairman. Sa pagdating ng ating bida sa opisina ng chairman ay tumambad sa kanya ang itim na pusa, at tinanong niya ito kung siya na ba talaga ang bagong chairman ng paaralan. Tugon naman ng pusa na isa lang siyang panlabas na presidente, at ang tunay na chairman ay ang kanyang pinaglilingkurang Constellation. Pagkatapos ay tinanong ni Joyok kung dahil ba kay Cookie kaya tinanggal sina Yenlang at Instructor Lilia, na kinumpirma naman ng pusa. Nagpadala si Cookie ng notification kay Black Cat at winika sa binata na ipinatanggal niya sina Yenlang at Lilia, dahil sinusubukan na landiin ng mga ito ang kanyang master. Dagdag pa nito na maging si Arin Choi ay nais niya rin patalsikin sa paaralan. Sinabi ng binata na tumigil na ito at nais niyang ibalik nito ang kanyang mga tinanggal. Dahil hindi naman siya nilalandi ng mga ito at sila ay tinutulungan niya sa pagsasanay, kaya't nababahala siya kung matatanggal sila ng dahil lang sa kanya. Sinabi ng pusa na pumayag na ang kanyang constellation sa mga nais nito. Tanong naman ni Joyok kung bakit naman naisipan ng mga ito na bilhin ang Valhalla. Tugon naman ni Black Cat na napag-utusan lamang siya ng constellation. Ngunit dahil tinanggihan ng ating bida ang alok ni Cookie na tumira sa building na gawa sa pera ay binili nila ang Valhalla sa pag-aakala na kapag ginawa nila iyon ay mapipilitan ng lumipat ang binata sa ginawa nilang gusali. Nagulat si Joyok at tinanong kung iyon lang ba ang dahilan. Ipinaliwanag ng pusa na kinonekta niya rin ang isa sa mga silid sa Valhalla sa isang gusali sa market. Pwede lang makapasok sa silid na iyon ang mga autorisado, kaya't maaari niya itong gamitin kung kinakailangan, na sinang-ayunan naman ng binata. Tinanong ni Black Cat kung may iba pa ba itong kailangan, napaisip naman ang ating bida at sabay winika kung maaari ba nitong gawin ang gusto niya sa paaralan. Tugon naman ng pusa na maliban sa pakikialam sa pagtuturo ay kaya niya gawin ang lahat. Nang marinig ito ay masayang sinabi ni Joyok na may nais siyang hingiin ditong pabor. Pagkaraan ng 3 linggo sa Sehong City, nagulat si Seiyok sa nakikita, dahil nagkalat ang mga halimaw at labis siyang naguguluhan kung ano ang nangyayari. Dahil pumunta siya doon sapagkat may kailangan siyang asikasuhin sa kanilang pamilya, ngunit hindi niya inaasahan na ang makikita niya ay ang pag-atake ng mga halimaw. Habang natutulala pa sa nangyari ay may kakaibang narinig ang binata. Ito pala ay isang babae na pilit tinatakasan ang isang goblin. Nang tangka na sanang atakihin nito ang babae ay mabilis itong napigilan ni Seiyok, at agad nagpakawala ng isang malakas na suntok na mabilis namang ikinamatay ng halimaw.
agad na winika ng binata sa babae na umalis na ito sa lugar dahil masyado ng delikado kung magtatagal pa ito dito. Nang mapatay ni Seiyok ang goblin ay tila kakaiba ang kanyang pakiramdam kumpara sa mga simulation na kanyang pinagdaanan, dahil nang tumama ang kanyang mga kamao sa katawan ng halimaw ay tila nang ilabot ang buong katawan niya. Bagamat nagawa niyang patayin ang isang goblin ay napakarami pa ng mga kalaban na kanyang kailangan harapin ng mag-isa. Dahil dito ay nakaramdam ng pagkadismaya ang binata sa sarili. Ngunit kailangan niyang mapatay ang kahit kalahati man lang ng mga ito. Habang naghahanda na ang binata sa pakikipaglaban ay bigla siyang nagulat nang makita si Yenlang at Arin, na mabilis nagtungo sa mga halimaw upang tapusin ang mga ito. Matapos katayin ng dalawa ang mga halimaw ay natulala si Seiyok dahil mabilis lamang nila natalo ang mga ito. Kasabay nito ay ang pagdating ni Soyeon at winikang naubos na agad nila ang mahihinang halimaw. Tila naman nagtataka ang binata bakit biglang nagsulputan ang mga ito. Kaya tinanong niya ang dalawang dalaga kung ano ang ginagawa nila dito. Tugon naman ni Yenlang na hindi siya ang dapat tanungin nito, at sabay itinuro si Joyok. 2 linggo ang nakaraan, sa Valhalla Auditorium, makikitang nagpupulong sila Joyok at ang iba pa. Nagtatakang tanong ni Yenlang kung bakit sila ipinatawag ng binata. Dahil sa pagkakaalam niya ay tapos na ang kanilang pag-eensayo. Paliwanag naman ng ating bida na may nais siyang sabihin sa mga ito ng personal, ngunit bago ang lahat ay nais niya munang ipakilala ang bagong chairman ng Valhalla. Dahil sa narinig ay nagulat si Soyeon at tinanong kung ano ang nangyari sa dating chairman. Tugon naman ng pusa na nagretiro na ito at inilipat sa kanya ang pangangalaga sa paaralan bilang isang bagong nagmamay-ari nito. Ngunit nagtataka pa rin si Soyeon kung bakit hindi pa nila nababalitaan ang pagpapalit ng bagong presidente. Pinaliwanag naman ng pusa na ginawa lamang nila itong lihim dahil sa ilang kadahilanan kaya't sana'y maunawaan ito ng dalaga. Plano naman sana nila itong sabihin sa mga estudyante ngunit nalaman lang niya ito ng mas maaga, sabay nagpakilala ang pusa at sinabing siya ay si Black Cat na ikinagulat ni Soyeon. Sinabi ni Joyok na ipinatawag niya ang bagong presidente dahil iminungkahi niya na bumuo ng bagong klase at inaprobahan naman niya ito. Ito ay isang espesyal na klase kung saan ang mga estudyante ay may kalayaan na makisali sa mga gawaing panlabas nang hindi na kailangan ng tradisyonal na pagtuturo sa silid-aralan, sabay tanong sa mga ito kung nais ba nilang sumali. Nang marinig ito ay winika ni Yenlang kung wala bang nagbago sa kanyang sitwasyon, na kinumpirma naman ng binata ngunit nais niyang sumali ito sa bago nilang klase. Maaari pa rin naman siyang mag-ensayo subalit may mga oras na kailangan niyang lumabas upang pumatay ng mga halimaw. Masaya namang sinabi ng dalaga na kung ganon ay walang problema sa kanya at nais niyang sumali dito, maging si Arin ay walang tutol dito subalit si Soyeon ay nagtataka sa mga nangyayari. Agad niyang tinanong ang pusa kung siya ba ang Black Cat na may-ari ng night market, na mabilis naman itong kinumpirma at sinabing may alam din pala ito patungkol sa kanila. Ngunit winika ni Soyeon na sa totoo lang ay akala niya ay isa lamang chismis ang market sa loob ng internet, at ngayon ay ang may-ari ng market ay ang bagong presidente ng Valhalla. Sabay tanong kay Joyok kung kilala ba nito ang chairman kaya't napapayag niya ito sa pagbuo ng bagong klase, na kinumpirma naman ng binata. Dahil dito ay napaisip ang dalaga na hindi niya inaasahan na hindi lang malakas ang binata sa halip ay mayroon pa itong mga koneksyon na matataas na tao, na hindi normal para sa isang estudyante. Agad naman siyang tinanong ng ating bida kung sasali ba ito, na agad naman kinumpirma ng dalaga dahil kung ganon ay hindi na nila kailangan kumuha ng totoong klase. Ngunit sinabi ng pusa na kahit maaari silang hindi pumasok sa klase ay kailangan pa rin nila makilahok sa mga event na katulad ng kompetisyon at practical exam. Dahil sa narinig ay winika ni Joyok na wala naman silang ganon na napag-usapan. Sinang-ayunan naman ito ng pusa subalit na pag-isip-isip niya na mayroon siyang reputasyon na pinangangalagaan.
At isa pa ay hindi ba't masasabi niyang nakukuha niya ang pinakamataas na pribilehiyo na posible bilang isang estudyante, kaya't upang hindi sila masilip ng iba ay kailangan magkaroon sila ng kasunduan na maaring paboran ng mga guro at ibang estudyante. Sabay sinabi niya sa mga ito na una sa lahat, ang mga estudyanteng sumasali sa klase na ito ay pawang mga malalakas na individual na kinikilala ang lakas ng iba pang mga estudyante at mga instructor kaya't sa tingin niya ay walang magiging usapin sa bagay na ito. Ngunit mula sa pananaw ng paaralan, isang pagkawala ang paglalagay ng lahat ng pinakamalakas na estudyante sa Valhalla sa iisang klase na tulad nito, kaya't nais niya lumahok ang mga ito sa mga importanteng events upang mapanatili ang reputasyon ng paaralan. Dahil sa mga narinig ay sinabi ni Joyok na kung sinasabi ba nito na maging ang paghunting nila sa mga halimaw ay hindi pa rin sapat para sa Valhalla. Tugon naman ng pusa na mas makakabuti kung maipakikita mo rin ang inyong lakas sa ibang mga estudyante. Hindi ito personal na kahilingan ko bilang Black Cat, kundi bilang Pangulo ng Valhalla. Dahil sa mga narinig ay napaisip ang binata na tila nahihirapan siyang pakisamahan ang itim na pusa, ngunit wala na siyang magagawa kaya tinanong niya ang mga kasama kung nagbago ba ang mga isip nito matapos marinig ang mga kondisyon. Kaagad naman winika ng mga ito na kahit ano pa ang kondisyon ay walang problema sa kanila. Dahil dito ay natuwa si Joyok at sinabing ang una nilang misyon ay sa lungsod ng Sehong. Sa pagdating ni Joyok ay nagtataka nitong tinanong si Seyok kung ano ang ginagawa nito sa lugar na iyon, tugon naman ng binata na dapat siya ang magtanong nito sa kanya. Sinabi ni Seyok na dito nakatira ang kanyang pamilya kaya't palagi siyang pumupunta dito tuwing weekend, sabay tanong sa binata kung bakit lahat sila ay nandito. Mayabang naman na tinugon ng ating bida na ano sa tingin nito ang gagawin nila, sabay tinawag si Yenlang at Arin at winikang magsimula na sila. Matapos nito ay agad silang pamwesto sa harapan ng mga halimaw upang maghanda sa pag-atake, nang biglang umatake ang golem na direktang tatama sa binata, masaya namang winika nito kay Seyok na manood lang ito at malalaman niya kung bakit sila naparito. At kasabay nito ay nagpakawala si Joyok ng isang malakas na atake na halos umubos sa mga halimaw. Yeah!